Ugalian natin dyan sa Pilipinas na dyan sa menu ng karinderya o kaya sa bahay, si mama mo o si papa mo nagluto ng buto-buto. O hindi po buto-buto yan ng kalabaw, baka o kaya baboy po ha. Bagkus, buto-buto na kayo nito. O galing Cagayan, white beans. Ito, brown beans. O kaya ang kadalasan at karaniwan, munggo o kaya balatong. Ngayon kabayan, nagtataka ka. Bakit every Friday? Okay, hindi lang po ito regarding sa holistic approach kabayan sa pagfa-fasting sa pagkain ng karne. Karne, mataas ang protina. Ito ang ginagawang substitute sa protein. Meron din niyang medical explanation kabayan. Bakit nga ini-incorporate ito every Friday? Pag sinabing ganito na buto-buto, kabayan, mataas ang protein at mataas ang soluble fiber. Ito yung nadidissolve sa tubig kabayan na nagpo-form ng gel-like substance sa ating mga stomach or sa ating mga linings ng bituka. Ang ginagawa niya lang, in short, ini-slow. Binabagalan niya ang digestion na nakakatulong sa pagkontrol ng blood glucose at cholesterol. Kasi kapag tayo kumakain ng enough diet na mataas ang fiber kabayan, this can prevent or relieve constipation, helping yung waste product to move smoothly through sa ating colon para gumanda ang ating pag-poops. Ini-encourage din kabayan ito yung mga good bacteria or healthy gut microbiota. May pag-aaral po dyan. Dahil sa mataas ang kanilang fiber, nagkakaroon sila ng magandang role, okay, na napaka-importante para sa pag-manage ng blood glucose level. Mababa ang glycemic index nito kabayan. Ang glycemic index, sila po yung nagde-determine ng effect ng ating kinakain on blood glucose level. The lower the glycemic index, the better it is for your blood glucose level. Bakit naman, sir? Kung may protein din naman yung karne, bakit ito ang mas highly recommended sa mga diabetic? Ang karne kabayan may kasama yung saturated fats. Okay? Medyo mahirap i-digest. Ngayon, bakit ito pag kumakain ka, sinasabing maganda ito sa bakterya? Kabayan, pansin nyo ba na pag kumakain kayo ng ganito, utot kayo ng utot? Dahil yung mga bakterya tuwang-tuwa dyan. Nagre-release din sila yan ng mga byproducts kapag ito, dinadigest nila yung high fiber na pagkain. Yung protina nandito sa legumes na ito ay nag-i-stimulate ng insulin secretion. Kaya maganda sa mga diabetic. Facilitating kabayan yung rapid extraction ng glucose dyan sa ating mga bloodstream into cells compared dun sa other mga kinakain gaya ng karne. Mababa ang glycemic index, effective yan sa pag-reduce ng postprandial blood glucose at yung insulin response ng ating katawan. Ang fiber na nandito sa mga buto-buto na to kabayan ay merong tinatawag na extended release. Dinidelay nila. Okay? Yung property na yan, nagre-regulate na tinatawag na sustenance process ng ating katawan. So, kapag tayo ay kumakain ng sugar and fiber, yung fiber na yan, siya ang magre-regulate ng digestion, usage ng high amount of sugar na napaprocess sa ating katawan. Diba ang sabi nga ni Dr. Barbara, kilala yan, nagbibigay ng Health Forum. Sabi niya, legumes are sugar eater. Ano ba ang benefits ng pagkain ng mga high fiber food? Base sa mga pag-aaral, merong strong evidence na yung pagkain ng high or plenty of fibrous food is associated with, ayan, una, lower risks of heart disease, stroke, type 2 diabetes, at maiwasan yung pagkakaroon or less yung pagkakaroon ng bowel cancer. Yung pagpili natin ng ating kinakain kabayan, for example sa ganito, kung pinagbabawalan ka, alamin mo. Okay? Kung yan ba talaga, ay bakit pinagbabawal sa akin ni doktor? Tapos sabi sa mga research, pwede naman siyang kainin. Pansinin mo kapag ikaw kumakain ng ganitong mga legumes o mga buto-buto, di ba? Feeling mo parang busog ka na agad. Totoo lang yan. Kung constipated ka, well, kumain ka ng ganito.
palakasin mo ang mga good microbiome dyan sa loob ng mga bituka mo. Ito nakakatulong kabayan. Gustong-gusto ng mga normal flora or good bacteria ang ganitong pagkain. Tuwang-tuwa sila dyan. Kaya kabayan, incorporate mo po ito sa iyong kinakain, ha? Sa amin sa probinsya, 2 hanggang 3 beses kami every week. Okay, salitan, brown, munggo, white. O kaya munggo, brown, white. Depende yan. Kasi ito po ang tanim namin. O baka sabihin nyo, sir, bakit naman yung doktor ko sinabihan ako na bawal ka na kumain ng mga buto-buto, ha? Kabayan, paano mo ba kasi niluto itong mga ganitong buto-buto? O, pag niluto ito, plain, haluan lang ng mga green leafy. Okay? Pwedeng talbos ng kamote, pwedeng ampalaya, mga ganyan, hindi po ba? At wag yung mga ini-incorporate natin dito na mga pagkain na matataas ang purine content. Kagaya ng, aminin natin, nilalagyan ng dilis, nilalagyan ng chicharon, karne, mga sardinas. Hindi po ba? Yan yung mga matataas ang purine na mga ganyang pagkain na hinahalo dito. Yan ang nakakadagdag sa pagtaas ng uric acid mo. Okay, marami pong mga studies kabayan na ang moderation intake or consumption ng ganitong buto-buto ay mas nakakatulong pa nga yan to lessen yung mga flare-ups ng inyong gouty arthritis. Totoo yan kahit i-search nyo. Okay, kaya huwag nyo po itong sisihin ha. Sisihin nyo yung mga isinasahog nyo na ibang mga pagkain na matataas ang purine content niya. Mas magandang alternative ito kabayan as compared to meat. Yung mataas nga na fiber level nitong pagkain buto-buto nito kabayan, nagbabind nga yan sa uric acid dito sa ating gut na nagkakaroon ng fewer flares o pag-atake. Okay? God bless kabayan. Bye-bye.